ito yung mga tanong about PhilHealth doon sa mga kababaihan natin na juntes at or sa mga babae na gustong mabuntis about sa PhilHealth kung paano makapag-avail ng discount kapag ka ikaw may PhilHealth pag manganganak ka na. And then, kapag ka ikaw ay employed, tapos gusto mo mag-continue sa paghulog, kailangan pa bang pumunta sa mga PhilHealth branch or PhilHealth office para magpa-change status from employed to voluntary, or meron pang tanong na tawag doon, ilang months na hulog dapat para makapag-avail ako ng discount. So, pag-uusapan natin yan for this video. Kaya, if you are interested for this topic, just keep on watching. Ginagawa mo! So, hi Angels! Welcome back to my channel. So, it's me again, Angeli. So, pansin nyo naman, hindi ako naka-makeup ngayon at papansin nyo, may tuwalya pa ako. Actually, kakaligo ko lang. So, sinimantala ko lang talaga yung kaunting oras lang talaga para makapag-tutorial na naman tayo. Kasi nga, tulog pa yung baby ko. Kasi once na magising na naman yun, ay hindi na naman matutuloy itong tutorial natin na to, kasi ang daming nagpi-PM sa akin about sa PhilHealth since kasi nanganak na ako. So ayun na nga, wag na nating patagalin to at bilisan na lang natin. So for this video, pag-uusapan natin yung about sa PhilHealth pag ikaw ay buntis o sa mga anak. So ayun na nga guys, so paano ba makapag-avail ng discount kapag ikaw ay manganganak? So simple lang. So ilang months kailangan nahulog para magamit mo yung PhilHealth mo for the discount pag ikaw ay nanganak. So, ako dati hindi ko rin alam. So, ayan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, tumbukin na natin. So, yung months ay kailangan is naka 6 months ka para magamit mo yung PhilHealth mo. Kasi once na kahit ilang months ka na nag-contribute kay PhilHealth, or kung matagal ka na nakapag-start, sabihin na natin, sobrang tagal mo na nakapag-start mag-contribute kay PhilHealth at nahinto mo to, baliwala yung kinontribute mo. Kaya, kung ikaw ay nahinto, simple lang, kailangan mo within 12 months guys, kailangan mong maghulog ng 6 na buwan. Para 6 na buwan bago ka manganak. So, bali 6 na buwan bago ka manganak. Kasi ako, June ako nanganak. So, binayaran ko yung January to June. So, 6 months. Para magamit ko yung PhilHealth ko. Kasi, guys, and then, sa mga nagtatanong sa akin kung magkano ba talaga ang bawas o discount pag ikaw ay nanganak. Sobrang laki guys ng bawas. Kasi, nung, di ba, CS nga ako, St. Matthews ako na nanganak, since kasi siya, private kasi siya, syempre, medyo may kamahalan. So, yung bill namin is umabot ng 60,000 plus. So, good thing, meron akong PhilHealth. So, ayun, nagamit ko yung PhilHealth ko, and, di ko na maalala, pero, ang pagkakaalam ko, 42 to 43,000, mga ganun, basta 41 to 45 lang, andyan lang. So, akalain mo kung wala kang PhilHealth, my God, 60,000 plus ang bill namin. So, saan namin hahagilapin yun? So, ayun na nga guys, tapos, ayun na nga, sinabi ko na nga sa inyo kung ilang months kailangan na hulugan para ma-avail nyo yung discount, para magamit nyo yung PhilHealth nyo pag kayo ay nanganak. And then, tawag doon, dapat 6 months bago kayo manganak guys ha. So, alam nyo na yun. Marunong naman kayo magbilang. Char. So, atas ano pa ba? So, yung nagtatanong sa akin, nag-PM sa akin, hindi ko maalala. Basta galing siya sa group, bali nag-comment lang ako doon sa, hindi group, page, actually.
page siya nitong, ano ba yung page na ito? Nakalimutan ko na, basta nag-PM siya sa akin kasi nag-comment ako doon sa page na yun. Sabi niya, kailangan ko ba bang pumunta sa PhilHealth office o PhilHealth branch para magpa-change status kasi nga gusto kong i-continue yung paghuhulog sa PhilHealth kasi hindi na ako na-employed ngayon, hindi na ako nagtatrabaho o kahit nagbi-business ka man. And then ito yung sagot ko dyan sa tanong mo. So sa kay PhilHealth, good thing hindi siya katulad kay SSS. So sorry, SSS tawag doon, hindi siya katulad ni SSS na kailangan mo pang pumunta sa SSS branch para magpa-change status from employed to voluntary. So kay kay PhilHealth, once na gusto mong i-continue yung paghulog sa kanya is ang kailangan lang sa kanya is yung number mo, PhilHealth number mo lang pag magbabayad ka. And then so yung last nating tanong ay kung magkano ang kino-contribute ng voluntary. So guys, yung kino-contribute ni voluntary is 300 pesos lang a month. So guys, share ko lang sa inyo kasi nung buntis ako, 'di ba, tawag doon, nagbayad ako, binayaran ko yung January to June ko kasi 'di ba June ang due date ko. Yeah, June ako manganganak, kaya so kailangan ng 6 months, kaya gusto ko sanang bayaran yung January to June para magamit ko yung PhilHealth ko. And then anong nangyari kasi guys, pumunta ako sa bayad center, sabi ano lang daw ang tinatanggap nila, April to June, kasi sarado na daw yung system ng January to March. Basta di ko na alam kung anong system nga ba, basta sabi ko, ano ba nga dapat kong gawin kasi kailangan kong bayaran yung January to March para magamit ko yung PhilHealth ko pag nanganak ako. Sabi niya, ay ma'am, kailangan nyo pong pumunta, sabi ng mga taga-bayad center, sabi, ay ma'am, kailangan nyo pong pumunta sa PhilHealth branch o PhilHealth office man para magbayad. Kasi magdadirect kayo doon kasi nga sarado na daw yung system, mga ganun. Di ko na alam yun. Basta, ayun nga yun. Tapos, ayun, sabi ko, paano kaya to, buntis kasi ako, ang laki-laki ng tiyan ko. Tapos, mahirap pa ang biyahe nun. At, hindi mahirap yung biyahe. Wala talagang sasakyan kasi lockdown ng panahon na yun. And then, sabi ko, ayun, naisipan ko na tumawag muna. So, tumawag ako. Sabi ko, ma'am, paano po to? Hindi ako makakapunta dyan kasi ganito, ganyan. Buntis ako, yung yung sasakyan, mahirap, ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, ma'am, hindi mo na kailangan pumunta pa rito. Sabi niya ganun. Sabi niya, punta kayo. Kung may malapit na SM dyan, kung may malapit na SM dyan sa inyo, sabi niya ganun. Punta kayo sa SM Supermarket. Meron kaming doon. Pwede kayong magbayad doon. So, mababayaran nyo yung January to March. Ayun, trinay ko. Di pumunta ako. Pwede naman. Di nabayaran ko, syempre. And then, yung resibo, wag na wag nyong iwawala yan. Kasi, isa yan sa mga hahanapin, yung photocopy niyan. Ipa-photocopy yan. Isa yan sa mga requirements pag mag-fill up kayo yung sa hospital na para sa PhilHealth nga. Yan. Tapos ano pa ba may sasuggest ko sa inyo? Ayun nga, sa mga nagtatanong kung bakit sa PhilHealth okay lang na hindi makapag-change status from employed to voluntary. Kasi guys, kailangan mo pa-change status from employed to voluntary sa SSS kasi nga, 'di ba? Hinihingan ka ng reference number. So, sa PhilHealth, hindi na sila nanghihingi ng reference number. PhilHealth number lang ang kailangan. Kaya, ayun, hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga PhilHealth branch para magpapalit ng status. So, ayun lang naman guys so far. And gusto ko lang din samantalahin yung pagkakataon to para kung napapansin nyo, laging laman ng balita yung Masbate nito mga nakaraan kasi nga diba nagkalindol doon. So sa mga kababayan ko dyan sa Masbate, so himat ka muda permi, mag be strong lang gayod kag tawag sa ni
magburuligan lang kita, kaya nato nina, kaya nyo ina. So pray lang kamo sa mga gustong mag-comment o mag-suggest, o sa mga gustong malaman about sa mga bagay-bagay. Basta alam ko, comment nyo lang at for sure yan yung masusunod nating tutorial na naman. And that's all for today, guys. So sana nasagot ko ang mga tanong nyo. And kung nagustuhan mo yung video na to, ay wag mo kalimutang mag-like, and kung hindi ka pa nakasubscribe at mag-subscribe ka na, at wag mo kalimutang click ang notification bell para notified ka sa mga susunod ko pang videos. Bye-bye!